This is a response to the clamor of the people that we should file a petition for certiorari prohibition with prayer for preliminary injunction and TRO against the impeachment complaint filed against the Vice President. Dumulog kanina sa Korte Suprema ang ilang abogado upang hilingin ang pagpapawalang bisa sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang nasabing petisyon ay mula sa ilang Mindanaoan lawyers na kilala rin bilang mga kaalyado at taga-suporta ng pamilya Duterte sa pangunguna ni Atty. Israelito Torion, Atty. Martin Delgra at Atty. Luna Acosta. Ayon kay Atty. Israelito Torion na kilala ring legal counsel ni Apollo Kibuloy, hiling nila na mag-issue ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema na layong ipaisantabi at pawalang bisa ang impeachment complaint laban kay VP Duterte. Aniya naniniwala sila na mayroong malaking kakulangan sa nasabing impeachment complaint. Paliwanag ni Atty. Torion, lumalabag ito sa ilang mahahalagang probisyon ng konstitusyon at walang sapat na batayan sa jurisdiksyon, kaya dapat aniya itong ibasura at hindi ipagpatuloy ng Senado. It is a violation of pertinent constitutional provisions and it is likewise jurisdictionally void. And the same should be dismissed and not entertained by the Senate of the Republic of the Philippines. That in essence is the foundation of our complaint. It is very defective because first, it did not consider the 3 priorly filed impeachment complaints. Kinwestiyon din ng mga petitioner ang prosesong isinagawa ng Kamara sa impeachment ng pangalawang Pangulo. Paglilinaw ni Atty. Torion na may malaking depekto ang impeachment complaint. Una, hindi nito kinonsidera ang 3 naunang impeachment complaints. Nilabag rin umano nito ang due process para sa pangalawang Pangulo at hindi nito sinunod ang itinakdang proseso ng verification ayon sa konstitusyon. If the 3 complaints were entertained, included in the order of business within 10 session days, and included within 3 session days in the Committee of Justice, referred to the Committee of Justice, then the 1-year bar rule would have operated and the 4th impeachment complaint should not have been legally entertained. Samantala, iginiit naman ng isa sa House prosecutors na hindi depektibo ang itinransmit na reklamo sa Senado. Naniniwala po kami na kompleto po yung aming articles of impeachment, including the process in which it was transmitted to the Senate. As far as we're concerned, it is well within the bounds of the law. Dagdag pa ng mambabatas na tuloy ang preparasyong ginagawa ng prosecution team kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kinundena naman ng Makabayan Bloc sa Kamara ang anilay desperadong hakbang ng Vice Presidente para hadlangan ang hustisya at iwasan ang pananagutan sa pamamagitan ng kanilang petisyon sa Korte Suprema na naglalayong ihinto ang impeachment proceedings. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.